Naisip mo ba kung ang isang dakot ng maliliit na buto na kinakain natin tuwing hapon kasama ng saa o ang malutong na mirasol at kasoy habang nanonood ng TV ay maaaring maging isang matalim na kutsilyo na direktang tumatama sa ating mga bato? Ito ay isang malalim na pag-alala para sa marami. Hello sa inyong lahat. Ako po si Doc Bayani Flasco at ngayong araw pag-usapan natin ang topic tungkol sa pagprotekta sa bato. Mag-sign up at iyon ang mag-notification gayon para sa mahalagang tip. Matagal na nating pinaniniwalaan na nga buto ay esensyang kalikasan, isang mahalagang pinamumulan ng proteinang halaman at mabuting tabo para sa puso. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa inisip natin, lalo na para sa mga nakakaraos ng edad 60 o nakikipaglaban sa mga problema sa asukal sa dugo at presyon. May mga pagkain na tinatawag nating masustansya, ngunit kung mali ang paggamit, nagiging tahimik itong mamamatay tao na unti-anting sumisira sa pinakamahalagang filter ng ating katawan. Huminto ka muna sandali at tingnan ang iyong kusina. Naipon ka ba nga sako nga inihaw na kasoy na may asin, malatang nga melon seeds na may iba't ibang pampalasa, o mabalot ng inihaw na mani? Kung pakiusap, pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Dahil ngayon, ibubunya ko ang isang katotohanan na ilan lang ang magsasabi sa iyo. May 3 uri ng buto na labis na pamilyar na tahimik na sumisira sa iyong mga bato, mas mabilis pa kaysa sa pagkain ni malat. Maaari pa nga nitong itasang antas ng basura sa dugo. Bawasan ang function ng pag-filter at ilapit tayo sa threshold ng dialysis. Alam mo ba, narinig ko minsan ang isang matanda sa ating komunidad na nabahagi ng may panlulumo. Sabi niya, napakabuti ko sa pagkain. Hindi ako kumakain ng matatabang pagkain. Puro buto lang para maluso. Pero bakit sabi ngang Dr. Mahina na ang aking bato nang magpa-check up ako? Naramdaman ko ang sakit sa puso ko dahil hindi mali ang kanyang intensyon. Hindi lang niya alam na ang mabato sa pagtanda ay hindi na kasing lakas ng makina noong kabataan. Kailangan itong alagaan, kailangan ng matatalinong pagpipilian, hindi ang hindi nakikitang pressure mula sa tila hindi nakakapinsalang buto ng halaman. Kung naalala ka rin sa iyong nga bato, gusto lang ng tunay na malusok na pamumuhay sa pagtanda, pindutin ang subscribe button at ion ang notification ngayon. Ayaw kong palampasin mo ang anumang gabay dahil ang ating kalusugan ay napakahina. Sa isang maliit na pagbabago lamang sa pangunawa ngayon, may liligtas mo na ang iyong sarili at ang iyong nga mahal sa buhay mula sa nakakapagod na araw sa kama ng ospital. Sa paglalakbay na ito, hindi ko lamang papanggalanan ang mga mamamatay tao na iyong kundi ipakikilala rin sa iyo ang mga tagapagligtas, ang mga buto na tunay na nagpapalakas na essence na dugo at nagpoprotekta sa glomeruli ng matagal. Matututo tayo kung paano kumain ng matalino upang bawat buto ang halaman na pumapaso sa katawan ay magdala ang misyon ng pagpapagaling at hindi ang binhing pinsala. Nararamdaman mo ba ang makakaibang sintomas sa iyong katawan tulad ng mahirap na pagtulog, mabigat na binti pagising sa umaga, o minsan ay nararamdaman mo ang matagal na pagkapagod kahit walang matinding trabaho? Ang nakaraniwang sintomas na iyon ay minsan hindi dahil sa edad kundi ang sigaw ng tulong ng gabato na labis na nagtatrabaho. Nandito ako para samahan ka upang sabay nating maintindihan ang nga sigaw na iyon bago pahuli ang lahat. Mangako ka sa akin na susubaybayan mo ang bawat bahagi ng kuwentong ito dahil ang bawat sandali ay naglalaman ng lihim na maaring ganap na mapabago sa iyong kalusugan. Mula bukas, madalas nating sinasabi na ang kalusugan ay ginto. Ngunit sa katunayan, ang kalusugan ay mas mahalaga kaysa ginto. Dahil ang ginto ay mabibili, ngunit ang nasirang bato ay hindi kayang palitan ng anuman. Naniniwala ako na pagkatapos mong marinig ang mga bagay na ito, titingnan mo ang iyong kusina sa ibang pananaw. Hindi na ito pagkalito kundi ang kumpiyansa ni isang taong ganap na nagmamay-ari ni kapalaran ni kanyang kalusugan. Simulan natin ang mas malalim na pagtalakay sa problema upang makita kung anong nakatagong alon ang kinakaharap ng ating mga bato. Upang maunawaan kung bakit ang maliliit na buto ay maaring madulot ng kaguluhan sa kalusugan, gusto ko munang malabay ka kasama ko sa loob ng katawan upang bisitahin ang dalawang pinakatahimik ngunit pinakakatiwalaang kaibigan. Ito ang mga bato.
Isipin na ang iyong bato ay parang dalawang pinakamahirap na water filter sa mundo. Sa loob ng ilang dekada ng iyong buhay, hindi sila nakpapahinga kahit isang segundo. Patuloy na nagtatrabaho upang mapanatiling malinis ang ating dugo. Ngunit kaibigan, ang makina ay napuputpot sa paglipas ng panahon, lalo na ang katawan ng tao. Ipinakita ng mga siyentipikong pag-aral ang isang medyo malupit na katotohanan. Simula nang tumuntong tayo sa edad 60 o 70, bawat taon ang lakas ng filter na ito ay natural na bumababa ng humigit kumulang sa 2%. Nangangahulugan ito na ang ating filter membrane ay nagdisimulang humina. Ang mabutas ng filter ay maaring barado o tumigas sa paglipas ng panahon. Maraming tao ang hindi nakakaintindi dito. Kadalasan, iniisip natin na kung hindi tayo nakakaramdam ng sakit o hindi umihi ng dugo, maayos pa rin ang bato. Ngunit sa katotohanan, ang bato ay isang organ na napakapasensyoso. Mari itong mawalan ng 50% o kahit 70% ng pagana nang hindi nagre-reklamo. Kapag nakaramdam tayo nga pagkapagod at pamamaga, minsan ang mabagay ay nasa yukto na nangangailangan ng mas masusing intervention. Ngayon, pag-usapan natin ang buto. Sa mundo, nege maga buto. Naglalaman enge maga ito nege napakatindi na konsentrasyon nege mineral tulad. Nege phosphorus para sa malakas na buto. Potassium para sa stable na tibok nege puso. Oxalate at pati na rin protina ng halaman. Para sa isang kabataan na may malusok na bato, madaling ilalabas ang labis na ito sa pamamagitan ng ihi. Ngunit para sa mga matatanda, kapag bumaba na ang glomerular filtration rate, ang mineral na I2 ay biglang nagiging matigas na hindi inaasahang bisita. Isipin na kapag ang bato ay hindi na kayang ma-filter, ang labis na phosphorus ay matatamba sa dugo, tahimik na kumukuha ng calcium mula sa mga buto, na nagiging sanhi ng calcification at pagtigas ng ating mga daluyan ng dugo, tulad ng mga tubo ng tubig na matagal lang may deposito. Kung labis naman ang potassium at hindi may labas, magiging irregular ang tibok ng puso mo na magdudulot ng pagduduwal at hirap sa pahinga. Ang pinakakatakot ay ang oxalate na tinatawag kong maliliit na bato. Parang maliliit na basak na salamin. Kapag dumaan ang nga ito sa maliliit na tubong bato, sinasaktan nila ang nga ito na nadudulot ng pamamaga at pagkakabuo ng paklat. Sa bawat pagkain mo ang isang malaking dakot ng kasoy o almondras. Ang matanda mong nga bato ay kailangang mag-overtime ng walang saysay upang iproseso ang matutulis na basurang ito. Huminto ka muna sandali. Nakaramdam ka na ba ang kabigatan pagkatapos kumain ng maraming buto o masustansiyang pagkain o medyo namamaga ang talukap ng iyong mata pagising sa umaga? Iyan ang nga senyales na babalaan. Katawan na labis na nagtatrabaho ang filter system. Maring maramdaman ng maraming tao na hindi sila nag-isa dito dahil ito ay karaniwang sitwasyon para sa maraming matatanda. Hindi ko kayo sinisisi sa pagkain ng buto dahil malinaw naman na sinasabi ng media na maganda ang buto. Gusto ko lang makita mo ang mas malalim na connection. Ang isang pagkain ay mabuti o hindi lang nakasalalay sa kalikasan nito kundi sa kung kaya bang tanggapin ng iyong katawan ito. Isang prinsipyo na laging ipinapaalala ko sa mga kaibigan ko sa komunidad ay ang accumulation mindset. Kung mali ang pagkain mong isang dako ng buto sa isang araw, maring hindi agad masira ang bato. Ngunit kung paulit-ulit ang ugaling ito sa loob ng maraming taon, kaunti-kaunti ang pinsala araw-araw at kaunti-kaunti ang akumulasyon ng toxins, darating ang isang araw na tuluyan nang titigil ang filter. Kaya ang paunawa sa natural na patanda ng bato ay hindi para matakot tayo, kundi para malaman natin kung paano alagaan ang ating mga bato. Minsan, ang pagmamahal sa sarili ay hindi ang pagkain ng maraming masustansiyang pagkain, kundi ang pagtanggi sa mabagay na labis. Tandaan mong mabuti ito. Ang bato ang matanda ay parang isang lumang tulay. Maari pa rin itong makatulong sa iyo na tawirin ang ilog ng buhay. Ngunit hindi mo na ito maaring pilitin na magdala ng mabigat na tulad noong kabataan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang pinakapopular na uring buto sa bawat tahanan sa Pilipinas. Ang tinatawag kong asasin na may pangalang iniluto na may asin. Magugulat ka kapag nalaman mo na ang isang maliit na sakong buto ay maaring
maglaman ng dami ng asin na katumbas ng ilang mangko ng maalat na ulam at kung paano nito direktang sinasakal ang nga daluyan ng dugo sa iyong bato. Ngayon, alamin natin ang katotohanan tungkol sa buto na naniniwala akong mayroon. Ang bawat tahanan sa Pilipinas, kahit isa man lang sa kabinet o sa coffee table, iyan ang nga buto na inihaw na may asin. Mula sa mga mirasol, melon seeds na may iba't ibang pampalasa hanggang sa mga balot na inihaw na kasoy na kumikinang sa ginto at mabango. Alam kong ang pakiramdam ng pagkain ng nga butong ito na may matamis at matabang lasa ng kernel at kaunting alat sa dulo ng dila ay labis na nakapagpapasigla. Pinapasaya nito ang usapan habang uminom ng saa at pinapagaan ang mga oras ng panonood ng pelikula. Ngunit tinanong mo na ba ang iyong sarili kung gaano karaming asin ang ginagamit upang makakuha ng ganoong alat na lasa? Ang totoo ay ang nga butong ito ay manakatagong bombang asin. Ang isang mali na sakulang buto na kinakain natin ng mabilis ay maaring magdulot ng dami ng asin sa katawan na katumbas ng 2 kutsarita ng asin o katumbas ng isang masarap na mangkok ng lugaw. Para sa isang kabataan na kumakain ng kaunting maalat, maaring makaramdam lang ng uhaw. Ngunit para sa mga bato nga matatanda, ito ay tunay na bangungot. Isipin na kapag kumakain tayong labis na asin, natural na pinipigilan ng katawan ang tubig upang palabnawin ang dami na asin na iyon. Ano ang resulta? Tumaas ang dami ng dugo sa katawan na nagiging sanhi ng pagtaas ang presyon sa mga daluyan ng dugo na parang nakatali. Ang iyong nga bato na ang ma-filter ay nasisimula ng humina sa patanda. Ngayon ay humaharap sa napakalaking presyon ng daloy. Parang gumagamit kang manipis na lamat upang harangan ang isang rumaragasang basa katagalan. Ang nga malilit na filter na ito ay masisira, magiging sclerotic at hindi na kayang panatilihin ang mga mahalagang sustansya para sa katawan. Maraming tao ang hindi nakakaintindi dito. Maraming nagsasabi sa akin na kumakain lang naman silang buto, hindi naman sila direktang kumakain ng asin. Ngunit kaibigan, ang layrenehe asin na nakakapit sa lawas ni kasoy o ang lasa na malalim na tumatagos sa bawat buto enehe mirasol ang nakakatakot. Kapag nginungiya mo ang balat ng buto upang pagiwalay ng kernel, ang asin na iyon ay direktang pumapasok sa iyong daluyan ng dugo ng napakabilis. Sa puntong ito, gusto kong huminto ka sandali at tanungin ang iyong sarili. Ipinagpapatuloy mo ba ang ugali ng pagkain ng isang dakot ng maalat na buto araw-araw? Kung pakinggan ang kwento na ito mula sa isang matanda sa ating komunidad. Sinabi niya na mahilig siyang kumain ng melon seeds. Habang nanonood ng TV sa gabi, pakiramdam niya ay malusog ito dahil halaman ito. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, napansin niyang namamaga ang kanyang binti tuwing hapon, masikip ang kanyang sinalas, at tumataas ang kanyang presyon na dugo kahit uminom, na siya na gamot ng regular. Nang bumisita siya sa doktor, itinuro ng doktor na ang malusog na ugali ng pagmerienda ang siyang pumipigil sa kanyang bato araw-araw. Sa puntong ito, maraming nakakaramdam ng ginhawa dahil natuklasan nila ang sanhingang kanilang pagkapagod o ng kanilang abnormal na pagtaas ng presyon ng dugo. Hindi ko sinasabi na tuluyan mong itigil ang iyong hilig sa pagkain ng buto, ngunit kailangan nating baguhin ang ating pagpili. Sa halip na bumili nga buto na may pampalasa, pumili nga buto na natural, inihaw ng walang asin. Kung maari, balatan ito na mano-mano sa halip na gamitin ang bibi upang mabawasan ang kontek ng asin sa dila. Kitang-kita mo, isang tila malit na pagkakamali, isang tila walang pinsalang ugali, ang tahimik na nagpapahina sa ating kalusugan. Sinasabing nga tao na ang sakit ay namumula sa bibig, at para sa mga bato, ang asin ang numero 1 kauwi. Lalo na para sa mga may dati ng sakit tulad ng diabetes o mataas na presyon ng dugo. Ang presyon na ito ay nagdodouble na napapabilis sa pagkasira ng bato ng maraming beses kaysa sa normal na tao. Kung nakita mong kapakipakinabang ang aking ibinahagi at napatanto mong mayroon ka rin ganitong ugali, makomentong ng numero 1 sa ibabaw upang sabay nating hikayatin ang bawat isa na magbago. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating pag-unawa ngayon. Huwag hayaan ang isang maliit na dakot ngang buto na sirain ang isang mahalagang filter system na pinangalagaan natin sa loob ng maraming taon.
Susunod, ibubunya ko sa iyo ang tungkol sa isang mas gokip na uri ng buto na madalas na itinuturing na napakamalusok ngunit naglalaman ng isang lubhang mapanganib na kristal na bitag para sa mabato iyon ang numero 2, mamamatay tao. Tuklasin natin ito ng magkasama upang protektahan ang ating sarili. Ngayon, gusto kong samahan ka sa isa pang sulok na mas nakakatakot at mas sopistikado. Kung ang asin ay isang hayagang kawi na maari nating malasahan, ang pangalawang mamamatay tao ay nagtatago sa ilalim ng balat ng mga buto na tinatawag ng mga superfood mamahalin at marangya. Iyan ang kasoy, almendras at pine nuts. Niregaluhan mo na ba ang iyong sarili ng isang kahon ng malutong na kasoy o mabangong almendras sa paniniwalang napakaganda ng na ito para sa iyong puso at makatulong sa pagbaba ng timbang? Ang toto ay maganda nga sila, ngunit para iyon sa mga may batang bato. Para sa atin na may edad na ito ay isang lubang mapanganib na kristal na bitag. Ang butong ito ay naglalaman ng malaking halaga ng isang sangkap na tinatawag kong stone-forming substance. Karaniwan, ang substance na ito ay dumadaan sa mga bato at lumalabas ng payapa. Gayunpaman, kapag nagsimula ng humina ang iyong mga bato at bumaba ang function ng pag-filter, ang substance na ito ay hindi alis. Nagsisimula itong kumapit sa calcium sa katawan upang bumuang matutulis na kristal tulad ng maliliit na basag na salamin. Isipin na sa loob ng iyong maliliit at marupo na tubo ng bato, libu-libong basa na salamin ang gumagalaw. Hindi lamang sila nagdudulot ng bato sa bato, kundi tumatagos din ng direkta sa tisyu ng bato, na nagdudulot ng pamamaga at pagkakabuo ng mga peklat na hindi na magagamot. Naitala ng agam ang makaso kung saan ang pagkain lamang ng humigit kumulang 100,200 gramo ng kasoy araw-araw sa loob ng mahabang panahon ay nakdulot ng pagtaas ng mga waste products sa dugo na humantong sa acute kidney failure. Dito, maraming tao ang nakakamali. Maraming naisip na ang bato sa bato ay kailangan lang uminom ng tubig upang ilabas o ipalitotripsy. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakatakot. Ang mga kristal na ito ay hindi lamang bumubuo ng malalaking bato kundi nagiging maliliit na particle din sa loob mismo ng renal parenchyma na nagdudulot ng sclerosis at pagsakal sa mga filter cells ng dugo. Ito ang pinakamaikling daan tungo sa chronic kidney failure ng walang malinaw na sintomas ng sakit sa maagang yugto. Sa puntong ito, gusto kong magtanong ng tapat. Mayroon ba rito na regular na gumagamit na kasoy o almendras bilang kapalit na merienda o kinakain ang maito sa halip na kanin? Nakaramdam ka na bang ang pananakit sa ibabang likod o minsan ay medyo malabo ang ihi ng walang malinaw na dahilan? Tandaan mong mabuti ito para sa akin. Sa lahat ng uri ng buto, ang pine nuts ang kampiyon sa nilalaman ng stone-forming substance na ito na mas mataas ng maraming beses kaysa sa ibang uri ng buto na sinusundan ng kasoy at almendras. Kung mahili ka sa mga butong ito, tandaan na ang iyong bato ay nakikipaglaban sa bawat buto na inilalagay mo sa iyong bibig. Nasaksihan ko minsan ang isang babae sa aking komunidad. Napaka-conscious siya sa kalusugan, kaya bawat umaga ay kumakain siya ng isang mangkok ng cereal na puno ng soy at almendras. Sabi niya, hindi na ako kumakain ng karne. Kumakain ako ng buto para malinis ang aking bato. Ngunit pagkaraan lamang ng isang taon, nang magpa-regular check-up, nagulat ang doktor dahil labis na bumaba ang function ng kanyang bato. Umiyak siya dahil hindi siya makapaniwala na ang bagay na itinuring niyang ginto para sa kanyang kalusugan ay ang tahimik na sumisira sa kanya. Sa puntong ito, maraming nakakaramdam ng pagkagulat ay gusto nang itapon ang kanilang bag ng buto sa kusina. Ngunit huwag masyadong mag-alala. Hindi ako nandito upang ipagbawal ang lahat sa iyo, kundi para tulungan kang maunawaan ang mapatakaran ng katawan. Hindi mo kailangang tuluyang itigil, ngunit kailangan mong malaman ang tamang dami at tamang paraan ng pagkain upang mawalan ng bisaang bita na ito. May isang maliit na lihim na ipinahiwatig ng siyentipiko. Kung gusto mong bawasan ang panganib ng stone-forming substance na ito, uminom ng maraming tubig o kumain ng buto kasama ng kaunting pagkaing mayaman sa calcium tulad ng isang maliit na yogurt. Sa ganoong paraan, ang stone-forming substance at calcium ay makakadikit na sa bituka at lalabas sa pamamaguan ng digestive system sa halip na makasama silang pumunta sa bato upang maglulot ng pinsala. Nararamdaman ng maraming tao ang ginhawa.
Iyon pala sa isang maliit na pagbabago lamang, isang kaunting tamang kaalaman, mapoprotektahan na natin ang ating sarili. Gayunpaman, ang paglalakbay sa pagtuklas mamamatay tao ay hindi pa nagtatapos. May isa pang uring buto na napakamura at napakapopular sa Pilipinas. Ngunit kapag ito ay nasira, ang lason nito ay mas malakas pa kaysa sa mga kristal na nabanggit ko kanina. Anong uring buto iyon at bakit hindi natin dapat itong tipirin kapag mayroon itong kakaibang tanda? Alamin natin ang tungkol sa ikatlong mamamatay tao ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakapamilya na kaibigan na makikita sa bawat hapagkainan ng pamilyang Filipino. Mula sa simpleng pinipik na may asin hanggang sa platong inihaw na mani na kinakain kasama ng mga kaibigan. Iyan ang mani. Ngunit kaibigan, ang ikatlong mamamatay tao na gusto kong banggitin dito ay hindi ang mani mismo, kundi ang malupit na lason na nakatago kapag nasira ang mani. Naranasan mo na bang buksan ang garapon ng mani sa kusina at amoy-amoy ang medyo maasim, medyo matapang na amoy na tinatawag nating huaydoy, ransidoy, o kaya kapag pumipili kang mani para ihawin, nakita mo ba ang ilang butil na medyo kulubot na may manipis na pulbos na kulay abo berde o mapusyaw na dilaw na nakakapit sa pagitan ng gabutil? Dito, gusto kong maging alerto ka. Alam kong matipid ka, ang isang butil ng palay ay katumbas ng siyam na butil ng pawis. Kaya kapag nakakita kang medyo lumang mani, maraming tao ang nag-iisip, hugasan lang at ihawin ng maigi. Ang mataas na temperatura ay papatay sa lahat ng bakterya. Masarap pa rin. Ngunit ito ang nakamamatay na pagkakamali. Dito maraming tao ang hindi nakakaintindi. Ang amag na iyon ay naglalabas ng lason na tinatawag ng agam na cell destroyer. Tandaan mo ito ng mabuti. Ang lason na ito ay labis na matigas. Hindi ito natatakot sa kumukulong tubig. At hindi ito apektado kapag inihaw mo sa mainit na kawali. Kahit lutuin mo, nabubuhay pa rin ito at tahimik na pumapasok sa katawan. Kapag ang lason na ito ay pumapasok sa dugo, ang unang destinasyon nito ay ang atay. Ngunit ang ikalawang battleground ay ang iyong bato. Hindi ito tulad ng asin na napapataas ng presyon ng dugo at hindi rin tulad ng kristal na pumupunit sa tubo ng bato. Direkta nitong anatake nilalason at pinapatay ang mga cells na bato ng mabilis. Ito ay parang isang napakalakas na kemikal na ibinuhos sa isang sopistikadong filter na nagiging sanhi ng pagkasira ng filter mula sa loob. Naalala ko ang isang matanda sa komunidad na nabahagi sa akin. Inaalis ko lang ang anumang butil ng mani na may amag at kinakain ko pa rin ang mga buo. Sino ang mag-akala na pakaraan lamang ng ilang panahon ng magpa-check up, labis na bumaba ang function ng kanyang bato? At sinabi ng doktor na mayroon siyang malubang pagkalason sa dugo. Sa puntong ito, maraming nakakaramdam na kanaw sa likod dahil napaktanto nilang nakawanaran nilang parong bakay. Ang totoo ay ang amak ay hindi lamang makikita sa nga butil na nakikita mo. Kapag may ama na ang isang butil, kumalat na ang spores at toksin sa buong garapon ng mani, hindi mo na sila maililigtas. Ang pagtitipid ng ilang 10,000 pesos sa mani ay maaring magdulot sa iyo ng daan-daang milyong pesos sa gastos sa paggamot sa bato sa hinaharap at higit sa lahat, ang pagkawala ng kalusugan na hindi na mababawi. Tandaan mong mabuti ito. Sa mani, maniwala ka lang sa iyong pangamoy at paningin. Basta naamoy mo ang bahagyang amoy ng daw o nakita mo na hindi na makinang ang kulay ng butil, bong tapang na itapon ito. Hindi ito pag-aksaya. Ito ay isang matalinong pagpipilian upang protektahan ang iyong buhay. Sa puntong ito, marahil ay medyo naalala ka, takot sa asin, takot sa kristal, at takot din sa amak. Kaya dapat ba nating tuluyang itigil ang kasiyahan sa pagkain ng buto? Agad kong sasagutin na hindi. Ngayon, bibigyan kita ng bagong pag-asa, isang ginhawa. Dahil ngayon, tutungo tayo sa pinakamaliwanag na bahagi ng paglalakbay. Ngayon, ipakikilala ko sa iyo ang dalawang tagapagligtas. Ang buto na hindi lamang ligtas kundi parang isang kalasa na napoprotekta at napapagaling sa iyong matatandang bato. Makikita mo na ang tamang pagkain ay tunay na isang kahangahangang gamot. Matapos kong ilista ang tahimik na mamamatay tao sa naunang bahagi, malamang na marami sa inyo ang medyo naguguluhan o medyo natatakot pa nga dahil matagal na kayong walang ingat na kumakain ng butong iyon araw-araw.
naintindihan ko ang pakiramdam na iyon. Minsan ang katotohanan tungkol sa kalusugan ay parang isang baldengang malamig na tubig na ibinuhos sa ating pamilyar na mga gawi. Ngunit kaibigan, hindi ako nandito para alisin ang iyong kasiyahan sa pagkain kundi para hanapin natin ng makasama ang isang bagong paraan na mas ligtas at tunay na nagmamahal sa iyong mga bato. Ngayon, huminga ka ng malalim at magpakalma. Sabay-sabay nating lalakaran ang isang bagong pahina ng paglalakbay kung saan ang buto ay hindi na isang pag-alala kundi tunay na mga tagapagligtas. Alam mo ba, napakatarungang ng kalikasan. Kapa nagsara ang isang pinto, mabubukas naman ang isa pa. Mayroong dalawang uring buto na tinatawag na essensa and protection sa bato na gusto kong ipakilala sa iyo ngayon. Iyan ang macadamia nuts at walnuts. Una, pag-usapan natin ang macadamia nuts, ang tinatawag kong kalasa na nagpoprotekta sa bato. Bakit? Naalala mo ba ang sinabi ko tungkol sa mahinang bato na labis na natatakot sa pagtatamba ng mineral na nagpapabigat sa filter? Ang macadamia nuts ay isang kahangahangang eksepsyon. Ang pinakamahalagang punto tungkol sa butong ito ay ang napakababang nilalaman ng masangkap na nagdudulot ng stress sa glomeruli tulad ng phosphorus at potassium. Kapag kumakain ka ng macadamia nuts, ang iyong bato ay parang humihinga sa halip na magpilit na ilabas ang mineral waste. Sa puntong ito, maraming nakakaramdam ng ginhawa. Ayon pala, mayroong uring buto na mataba at mabango ngunit napakabanaya sa matatandang bato. Hindi lang iyon, ang macadamia nuts ay naglalaman din ng mahalagang taba na nakakatulong sa pagpapabilis ng daloy ng dugo na nagiging sanhi ng mas maayos na daloy ng dugo sa mabato. Sa gayong binabawasan ang pasanin presyon dugo sa maliliit na filter membranes. At ang ikalawang tagapagligtas walang iba kundi ang walnut, ang natural na anti-inflammatory na gamot ng kalikosan. Tingnan mo ang hugis ng walnut. Napakapareho nito sa isang uta. Ngunit para sa akin, ito rin ay isang mahalagang gamot para sa mga nasirang bato. Ang walnut ay naglalaman ng isang espesyal na sustansya na may kakayahang patayin ang magatahimik na apoy nege pamamaga sa glomeruli. Para sa mga naalala tungkol sa pagkawala ng protina sa ihi, ang walnut ay parang isang mahusay na manggagawa na tumutulong na pagalingin at protektahan ang gamarupo na butas kang filter. Sa gayon, pinapanatili ang mahalagang sustansya para sa katawan. Dito, gusto kong tandaan mong mabuti ito. Ang paglipat mula sa mga buto na may asin, mga buto na naglalaman ng maraming stone-forming substance, tungo sa macadamia nuts at walnuts ay hindi lang pakbabaho na merienda kundi binabaho mo ang buong kapaligiran ng iyong makabato. Naalala ko ang isang matanda sa aming grupo na nagbahagi ng isang nakakaanti na kwento. Sabi niya, dati, naririnig ko lang ang mga tao na nagsasabing maganda ang pagkain ng anumang buto, kaya madalas akong bumibili ng inihaw na kasoy. Kapag nagpa-check up ako, bumababa ang function ng aking bato at hindi ko maintindihan kung bakit. Simula nang marinig ko ang pagbabahagi, lumipad ako sa pagkain ng ilang macadamia nuts at walnuts tuwing umaga. Nakakagulat. Pagkaraan ng ilang buwan, gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya nararamdaman ang kabigatan sa kanyang binti sa hapon at higit sa lahat, hindi na siya natatakot sa bawat pag-upo niya sa tea table. Sa pagdini sa mga pagbabahagi na iyon, labis akong natuwa. Hindi kailangang malaki ang pagbabago. Minsan, nagsisimula lang ito sa iyong tapang na itapon ang lumang garapon ng buto at palitan ito ng isang dakot ng buto na mas angkop para sa iyong katawan. Kaya gaano karami ang dapat nating kainin? Tandaan mo ang prinsipyo ng sapat na dami, humigit kumulang 10 hanggang 12 macadamia nuts o 4 hanggang 5 walnuts bawat araw ang perpektong bilang. Hatiin ito sa buong araw. Nguyain ng napakabagal upang maramdaman ang natural na lasa. Iyan ang oras kung saan nakikipausap ka at inaalo ang iyong mga bato. Kitang-kita mo kapag mayroon tayong tamang kaalaman, ang takot ay mabibigay daan sa paasa. Hindi natin kailangan maging perpekto, kailangan lang nating maging mas mahusay bawat araw. Ang iyong bato ay nagtrabaho ng husto sa buong buhay mo. Ngayon ang oras upang pasalamatan sila sa mga pinakamahusay na pagpipilian.
At ang ating paglalakbay sa pagbabago ng pagkain sa gamot ay may isa pang sorpresa. Mayroong isang uringang buto na napakamura, napakapamilyar sa kusinangang Pilipino na mula pa noong sinaunang panahon ay tinawa ng ating mga ninuno na esensya ng pagpapalakas ng bato at pagpapayaman ng dugo. Kung alam mong gamitin ito ng tama, mas mahalaga pa ito kaysa sa mamahaling imported na buto. Mahulaan mo ba kung anong buto iyon? Tuklasin natin ng makasama ang nakatagong gamot na ito sa susunod na bahagi. Mahulaan mo ba ang buto na binanggit ko lang? Iyan ang black sesame seeds o tinatawag din sa ibang lugar na linga. Isang napakaliit, murang buto na matatagpuan sa bawat kusina ng Pilipino, ngunit natataglay ng kahangahangang kapangyarihan ng pagpapagaling na mula pa noong sinaunang panahon ay pinangalanan ng tradisyonal na medisina bilang esensya ng pagpapalakas ng bato. May isang kasabihan na madalas na ipinapasa ng mga sinaunang manggagamot. Kung gusto mong malusog ang iyong bato, may itim na buhok at kulay rosas na balat, walang mas mahusay kaysa sa black sesame. Maaring tila folkloric ito, ngunit kapag sinuri sa ilalim ng ilaw modernong agam, labis akong nagulat nang makita na ang ating mga ninuno ay tunay na mga master sa pagmamasid sa katawan. Dito, gusto kong uminto, kasandali at alalahanin. Minsan ba'y nararamdaman mo ang init sa loob, konstipasyon at hirap sa pagdumi? Maraming tao ang naisip na ang constipation ay problema ng bituka, walang kinalaman sa bato. Ngunit ang totoo ay kabaliktaran. Kapag hindi may labas ang dumi, ang nga toxins ay muling masisipsip sa dugo at hulaan kung sino ang kailangang maglinis ng basurang iyon, ang ating kawawang nga bato. Ang black sesame seeds ay lumilito bilang isang tagapagligtas. Dahil sa kahanggahangang kakayahan nitong magpabawas ng paninigas ng dumi, kapag mayos ang digestive system, malaki ang mababawas na pasanan sa detoxifikasyon ng gabato. Makikita mong gagaan ang iyong katawan, hindi na masyadong mabigat at mas magiging sariwa ang iyong isip. Ngunit ang halaga ng black sesame ay hindi lang doon nagtatapos. Pinatunayan ng agam na ang maitim na balat ng butong ito ay naglalaman ng maraming vitamin E at antioxidants. Isipin na ang masangkap na ito ay parang matatapang na tagapagtanggol na nagpoprotekta sa mga cells ng bato mula sa pag-atake ng free radicals na siyang pangunahing sanhi ng pagtanda at hardening ng glomeruli. Sa puntong ito, maraming magsasabi, ito pala ang kayamanan ay nasa tabi ko lang at hindi ko alam. Tama ka, minsan ang pinakamahalaga ay nasa pinakasimple na madalas nating binabalewala. Gayunpaman, gusto kong tandaan mong mabuti ito. Ang black sesame ay tunay na mahalagang gamot kung alam mong gamitin ng tama. Maraming tao ang nakakamali sa pagkain ng hilaw na black sesame o inilalagay ng buo ang buto sa kanin. Alam mo ba? Napakatigas ng balat ng black sesame. Kung hindi ito ipoproseso, halos hindi kayang i-absorb ng ating katawan ang masustansya sa loob nito at lalabas ito ng eksakto sa paraan ng papasok nito. Kaya, paano ito gagamitin ng tama? Ituturo ko sa iyo ang isang napakasimpleng ngunit pinakamabisang paraan. Ihawin ng maigi ang black sesame sa mainang apoy hanggang sa umamoy itong banayat. Pagkatapos, gamitin ang isang pestle upang bahagyang durugin ito upang masira ang balat at ilabas ang langis at sustansya. Maaari mong ihalo ang black sesame na ito sa kaunting asin upang gumawa ng sesame salt o iwisi ito ng direkta sa isang mangkok ng lugaw o kanin araw-araw. Naalala ko ang isang matanda sa komunidad na nagbahagi. Simula ng regular akong gumamit ng 2 kutsara ng dinurot na black sesame araw-araw. Nawala ang aking matagal ng constipation, nabawasan ang paglagas ng aking buhok at mas naging buhay ang aking balat. Sa pagdinig noon, nakaramdam akong saya dahil natapwan niya ang kapayapaan sa kanyang sariling hapagkainan. Kitang-kita mo, ang paglalakbay sa pagprotekta sa bato ay hindi kailangang maging mamahaling treatment o mararangyang gamot. Minsan, nagsisimula lang ito sa pag-unawa natin sa halaga ng isang sesame seed, isang walnut, at sa pag-aral kung paano sila ilagay sa katawan ng may paggalang. Ngunit kahit na ito ay mabuti o hindi gaanong mabuti na buto, mayroon pa ring mga hindi mababali na prinsipyo na kung lalabagin mo ang masustansiyang pagkain ay maaring maging pasanin.
Alam mo ba ang hen rule sa pagkain ng buto o kaya anong oras ng araw ang golden hour para sa mga bato upang masipsip ang nga sustansiya ng pinakamahusay? Alamin natin ang tatlong golden rules na ito ngayon upang matiyak na bawat kagat mo ay isang mahalagang gamot. Matapos nating matukoy ang mga tagapagligtas tulad ng macadamia nuts, walnuts at black sesame, alam kong marami sa inyo ang mag-isip. Ang ganda, simula ngayon, kakainin ko ng marami ang abutong iyon para palakasin ang aking bato. Inigunit kaibigan, gusto kong uminto kasandali hito. Sa mundo ni kaluzugan, minsan ang galabis ay masama kahit sinajing sa bird's nest. Kung mali ang paggamit o mali ang oras, maari rin itong maging pasanin sa katawan. Para sa mga bato nga tatanda, ang pagiging katamtaman at tamang paraan ay mas mahalaga pa kaysa sa halaga ng pagkain. Kaya, binuo ko ang tatlong gintong prinsipyo na tinatawag kong kompas para sa sinumang gustong kumain ng buto upang humaba ang buhay at protektahan ang kanilang filter. Ang unang prinsipyo ay ang hen rule, kumain ng tamang dami, ilabas ang iyong palad. Ang isang mali na dakot na kasya sa iyong palad, ang gintong limitasyon sa bawat araw. Bakit ito ang bilang? Tandaan mong mabuti ito. Ang mabuto ay mali ngunit may napakalaking enerhiya. Kung sobra ka kumain, ang labis na calories ay magpapataas ng iyong timbang, tataas ang fat sa dugo. Sa gayon ay direkta itong magdudulot ng pressure sa madaluyan ng dugo sa bato. Bukod pa rito, kahit na mabuti ang buto, naglalaman pa rin ito ng mineral. Kung labis ang iyong kainin ng sabay-sabay, ang matatandang bato ay mapipilitan na ma-overtime upang iproseso ito. Tandaan, kumakain tayo para tamasahin at magpalakas, hindi para mabusok. Ang pangalawang prinsipyo ay ang golden hour para sa mabato, kumain sa tamang oras. Mayroong dalawang pinakamainam na oras para kumain ng buto. Humigit kumulang 9:00 AM o 3:00 PM. Ito ang oras kung saan nangangailangan ng karagdagang enerhiya ang katawan upang gumana at ang digestive system ay pinakamabisa. Dito, maraming tao ang nakakamali. Maraming matatanda ang may ugali na kumakain ng mirasol o kasoy habang nakahiga at nanonood ng TV sa gabi o kumakain ng kasoy bago matulog. Kaibigan, pakiusap, itigil mo ng ugaling ito. Ang gabi ay ang oras kung saan kailangan mapahinga ng bato. Bawasan ang ritmo ng pagtatrabaho. Kung kakain kang buto malapit sa oras ng pagtulog, ang bato ay magpupuyat upang i-filter ang basura na sa katagalan ay magdudulot ng pagkapagod. Hayaan mong ang gabi ang oras para ma-recover ang katawan. Huwag pilitin ang bato na mag-overtime habang tayo ay natutulog. Ang pangatlong prinsipyo ay ang smart preparation, mawala ang pasanin. Ito ay isang lihim na ilan lang ang nakakaalam ngunit napakahalaga. Sanayin ang sarili na ibabad ang buto sa tubig bago. Kainin ang mga hilaw na buto tulad ng walnuts o almonds. Ang pagbabad sa tubig sa loob ng 8 hanggang 12 oras ay parang isang himala. Tutulungan ng tubig na ay neutralize ang substance na humaharang sa pagtunaw at lalo na matutunaw ang labis na potassium at phosphorus. Pagkatapos ibabad, itapon ang tubig na iyon, hugasan ng maigi at maaring bahagyang tuyuin upang maging malutong. Ang paraan na ito ay tumutulong sa iyong bato na makakuha ng pinakamahusay na esensya nang hindi kinakaharap ang hindi kinakailangang mineral pressure. At huwag kalimutan ang kwento tungkol sa black sesame na ikinuwento ko, dapat itong lutuin at bahagyang durugin. Iyan ang tanging paraan upang ang esensya ng sesame ay tunay na pumasok sa dugo at magbigay sustansya sa iyong dugo. Sa puntong ito, maraming nakakaisip na ang pagkain ng buto ay isa palang sining, hindi ba? Ngunit huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang ugaling ito ay madaling gawin kapag naunawaan mo na ang malaking benepisyo na dala nito. Nakamali ka na ba sa alinman sa tatlong puntong ito? Halimbawa, ang ugaling ang pagkain ng buto bago matulog, naniniwala ako na kung susundin mo lamang ang tatlong prinsipyo na ito, mararamdaman mo ang isang malaking pagbabago, hindi na ang pakiramdam ng kabigatan, hindi na ang pag-aalala tungkol sa mga resulta ng pagsusuri sa bawat check-up. Iyan ang karapat-dapat na gantimpala para sa iyong pagiging maingat at pagmamahal sa iyong katawan. Ang ating paglalakbay ngayon ay malapit nang matapos, ngunit bago tayo magpaalam,
gusto kong bigyan kang isang mali na regalo. Ilang babala na ilalabas ng katawan kung mali pa rin ang iyong pagkain. At higit sa lahat, gusto kong imbitahan ka sa isang mas malaking espasyo kung saan tayo ay makapaglakad ng mas malayo sa landas ng malusog na pamumuhay. Kaya natapos na natin ang isang paglalakbay na puno na iba't ibang emosyon mula sa pagkagulat at pag-alala hanggang sa kagalakan sa pagtuklas ng matunay na halaga sa ating sariling kusina. Alam kong pagkatapos ngayon ang iyong pananaw sa mga paketeng kasoy, mani o nga eleganteng kahon ng almondras ay ganap ng nabago, hindi na ito walang direksyon na pausisa kundi isang malalim na paunawa na may karunungan at pagmamahal para sa katawan. Bago tapusin ang kwentong ito, gusto kong tandaan mo ng maigi ang isang maikling buod upang lagi nating dala bilang isang sikreto sa pagprotekta sa mga bato. Tandaan ang tatlong pili. Iwasan natin ang mabutong maalat, iwasan ang mabutong mayaman sa stone-forming substances tulad ng pine nuts o kasoy kung mahina ng mga bato. At lubos na iwasan ang mga lumang o magnamani na may amoy. Sa halip, pumili tayo ng macadamia nuts upang protektahan ang filter. Pumili ng walnuts upang pagalingin ang namamagang glomeruli. At pumili ng black sesame upang palakasin ang essence ng dugo mula sa ugat. Dito, gusto kong huminto ka sandali at sabihin sa iyong sarili na ang kalusugan ay hindi ibinibigay ng sinuman kundi ang resulta ng pinakamaliit na pagpipilian bawat araw. Ang iyong nga bato ay tapat na filter ng lahat ng toxin sa loob ng maraming taon. Ngayon ang oras upang pasalamatan sila sa isang dakot ng malusog na buto, isang baso ng malinis na tubig, at isang payapang isip. Ikaw ang pinakamahusay na doktor ng iyong sarili dahil walang mas nakakaunawa sa sigaw kulong o sa kagalakan ng katawan kaysa sa iyo mismo. Sa puntong ito, alam kong marami pa rin sa inyo ang may mga lihim na pag-alala. Marahil ay medyo nag-isa ka sa paglalakbay na baguhin ang nagawi o minsan ay nalilito sa dami ng impormasyon sa labas. Kaibigan, hindi ka nag-isa. Sa ating komunidad, maraming tao ang araw-araw na nag-aral kung paano mahalin ang kanilang nga bato tulad mo. Dun, hindi lang tayo nakbabaking nagkaalaman kundi isang lukarin para makbaking mga saluban, para makpalala sa isa't isa na uminom na sapat na tubig, para panatilihin ang matata na gawi para sa bawat isa. Kapag may komunidad, kalahati ang nababawasan sa paalala at doble ang tiwala sa kalusugan. Ang ating paglalakbay sa pagprotekta sa bato ay hindi titigil sa mga halaman. Sa susunod na video, ibabahagi ko sa iyo ang isa pang lihim na matatakpuan din sa kusina. Isang napakapamilyar na ugat na kung alam mong gamitin ng tama ay maaring maging isang kahangahangang tagapagligtas para sa mga naalala tungkol sa stage 3 kidney disease. Isang pampalasa na mainit at may kakayahang matunaw ang problema sa katawan. Mahulaan mo ba kung ano iyon? Tuklasin natin ng makasama ang kwento ng luya sa susunod na video. Muli, salamat sa paglalaan na iyong mahalagang oras upang makinig at maunawaan. Nawai palagi mong panatilihin ang pagiging maingat sa bawat pagkain at ang kapayapaan sa kaluluwa. Ang kalusugan ay wala sa malayo. Ito ay nasa iyong mga kamay at sa iyong determinasyon simula ngayon. Paalam at magkita tayo sa komunidad.